Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ikatlong linggo ng 40 araw ng paghahanda, Miyerkules, ipinapanalangin ng simbahan, ipinapanalangin natin na tayo ay naway magkaisang diwa, magkaisang puso sa pananalangin. Nang sa gayon, tayo'y makabalik sa Diyos at ating maranasan ang Kanyang buong-buong pagmamahal sa atin. Kaya naman mga kapatid, upang tayo'y tumahak sa landas ng pakikipagkaisang diwa, pakikipagkaisang puso sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang mga tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin, unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingatan kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwalang bahala. Habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang tahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kayong siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwad. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin iyon ay ibibilang sa dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Miyerkules sa 3 linggo, sa araw ng paghahanda natin para sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ipinapagdasal ng simbahan na tayo ay magkaisang diwa, magkaisang puso sa ating pagbalik sa Kanya. Maganda hong itanong natin, paano ba tayo makababalik sa Diyos? Paano natin muling mararanasan ng buong buo ang pagmamahal at pagliligtas niya? Ayon po sa ating mga pagbasa ngayon, ang sagot ay ang pagsunod sa kaniyang utos. Ang mga utos ng Diyos ay hindi lamang basta i-control tayo. Hindi lang basta pahirapan tayo. Hindi lang basta paliitin ang ating kalayaan. May utos ang Diyos dahil nais niyang makabalik tayo sa Kanya. Kaya naman, sa ating pagsunod sa Kanyang utos, tayo'y nananatili sa pag-ibig ng Diyos. The commands of God are for the purposes of us returning and remaining in Him. Ano ang sabi ni Moses sa mga Israelita? Paano sila makapupunta sa pinangakong lupa ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod sa utos niya. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Hindi sisirain o hindi isasangtabi ang kautusan kung hindi ipaliliwanag at tutuparin ito. Because there is no other way of coming back to God except we become faithful to His commandments, except we remain in Him. Kaya, yung bawat kautusan, dapat ang naririnig natin, pag-ibig ng Diyos. Sa bawat tagubilin niya, sa bawat utos niya, ang nais niya, makabalik tayo at manatili sa Kaniyang pagmamahal. Mahirap po nating maintindihan yan, sapagkat yung karanasan natin pagdating sa utos ay iba. Pag narinig mo ang iyong magulang na nag-uutos sa iyo, pwedeng ang dating sa iyo, pinag-iinitan ka. O kaya galit sa iyo. O kaya masama ang ugali mo. O kaya hindi ka paborito. Kapag ikaw lagi ang inuutusan, ikaw lagi ang sinusugo, sasabihin mo, ako lang ba ang anak? Marami naman kami magkakapatid. Bakit ako na lang lagi ang pinabibili? Ako na lang lagi ang pinagagawa ng mga bagay-bagay sa bahay. Yung mga ibang kapatid ko, nakahilata lang, palibhasa, hindi ako paborito. Kaya yung karanasan natin, pagdating sa utos, malamang ay hindi lahat kagandahan.
Because there are times that when command is given to us, it curtails our freedom. Pinaliliit yung ating kalayaan. At lalo nating hindi nararamdaman ang pagmamahal. Pero alam niyo po, sa Diyos iba. Sapagkat pag ang Diyos ang nag-utos, ito'y nanggagaling mula sa kanyang pagmamahal sa atin. And the more we follow God's laws, the more we become faithful to Him, the more we hear and experience how He truly loves us. Alam po ninyo, yung pag-ibig ng Diyos, hindi na yung tanong. It is already a given to us. Pero bakit yung iba hindi nararanasan? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nagkukulang sa katapatan sa Diyos. Paano mo naman mararanasan yung pagmamahal? Hindi ka naman tapat. Salawahan ka, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Kaya kahit gusto kang mahalin ng Diyos, isinasara mo ang iyong puso dahil hindi ka sumusunod sa Kanya. Kaya wag ko kayo magtataka minsan, may magsasabi, parang hindi naman ako mahal ng Diyos. Oops, check your faithfulness. Baka hindi ka nagiging tapat. Kasi kung tapat ka, siguradong ramdam na ramdam mo, lasang-lasa mo ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. May isa pong nanay na lumapit sa akin at ang sabi niya, Father, tulungan po ninyo ako sapagkat hindi ko na po alam ang gagawin sa aking anak. Kapag pinagsasabihan ko po siya, ay para siya nakatingin sa malayo, mukhang nakikinig, pero alam kong hindi. O minsan naman, pag alam niyang pagsasabihan ko siya, tumatakbo sa kwarto at nagkukulong. Umiiwas na po siya pag nakikita niyang bubuka na ang bibig ko. Sabi ko sa kanya, baka kahit sino naman talaga ay iiwas. Lalo na kapag yung bibig mo ay nagiging Armalite na. Wala nang control. Sabi ko sa kanya, kapag hindi na effective, magbago ka ng style. Kung hindi na umuubra yung ganong pamamaraan, change your ways. Pero paalala ko sa kanya, tatandaan mo ito, na sa lahat ng tagubilin mo, sa lahat ng paalala mo sa kanya, dapat ang mangingibabaw ang pagmamahal mo sa kanya. Because when commands mirror and echo the love of God, we cannot but follow. We cannot but be obedient. Kaya naman daw, isang gabi, umuwi yung kanyang anak. Ang sabi niya, umuwi ng maaga. Totoo naman, kasi umuwi ng madaling araw. Oo, maaga yung pag-uwi. Alam niyo po yung mga bata, matatalino po yan. Hindi basta-basta papasok sa bahay yan. Kaya pagbukas niya ng pinto, hindi mo na ipinasok yung katawan. Ulo muna. Sumilip muna. May tao kaya? At nakita niya yung nanay niya nakaupo sa sofa. Pero nagtaka yung bata kasi yung nanay niya nakangiti. Hindi kagaya nung dati na nagagalit agad, na nakasimangot agad, nakangiti yung nanay niya. Sinara niya yung pinto agad. Sabi niya, bakit nakangiti ang nanay ko? Anong meron? Pero dahil siya inaantok na, pumasok sa bahay, hawak-hawak ang sapatos at sinabihan siya ng nanay niya, kumain ka na ba? Nagtaka lalo siya. First time akong tinanong ng nanay ko na ako'y kumain ng madaling araw ako umuwi. At dahil gutom siya, ang sagot niya, opo, hindi pa po ako kumain. At ang sabi ng nanay, huwag kang mag-alala, ipinaghain kita. At habang kumakain siya, yung nanay niya nakatingin lang sa kanya, hindi nagsasalita. Kaya ang sabi ng anak, nung matapos siyang kumain, Nanay, may sakit ka ba? Mamamatay ka na ba? Kasi ang bait-bait mo ngayon eh. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, susundin na kita. When commands become the voice of love, we cannot
but follow. It will always invite us to obey. Kaya po sa inyong lahat na nagpunta rito sa pambansang dambana ni San Padre Pio, sa mga dinadasal nyo sa ating Panginoong Hesukristo na ilapit upang ipagkaloob sa inyo, naway kalakip nito ang pagsunod ninyo sa Kanya. Dahil kung tayo'y nananatiling tapat sa Kanyang mga utos sa atin, maririnig ninyo sa panalangin ninyo ang pagmamahal niya sa inyo. Kaya hindi kayo uuwing wala, hindi kayo uuwing luhaan, uuwi kayong punong-puno ng pagmamahal at ng pagpapala mula sa Diyos. Ang mga kautusan ay para tayo'y makabalik at maging tapat at manatili sa Diyos. Naway ito ang ating lakaran sa loob ng panahon ng Kwaresma. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para sa amin kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin mo ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos, narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibigbigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang, makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawain ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Atin ang ihanda ang mga gamit para sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nun sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin ko kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin at naipagdiwang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.